Magandang gabi po sa inyong lahat. At muli po tayong dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago yon tayo tumungo at manalangin. Mahal na Panginoon, kami po inyong patnubayan. Hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu Santo upang kami samahan sa aming pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol sa testing of your faith. Discovering God's purpose when life is unfair. Discovering God's purpose when life is unfair. Tayo pong lahat minsan ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay na para bang sinasabi natin na parang life is unfair. Pero sa mga pagkakataong ganito, napakaganda kung ating pong madi-discover ang layunin ng Panginoon upang makayanan natin ang mga challenges sa ating buhay. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos mula po sa Genesis chapter 41, simulan sa verse 51. Ang sabi po sa Tagalog, at sinabi ni Jose, ang pangalan ng panganay na Manases, sapagkat aniya'y ipinalimot ng Diyos sa akin ng lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. At ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhatian. Basahin natin sa salitang English at ang sabi, Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God has made me forget all my toil and all my father's house. And the name of the second he called Ephraim, for God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. Si Joseph po ay dumanas ng mga affliction sa kanyang buhay in the past. He was betrayed by the people he trust, kanyang pamilya. He was abandoned by his family. He was a victim of false accusations, punished by the crime that he did not committed. Pero sa lahat ng mga pagsubok na ito, ay napagtagumpayan ito lahat ni Joseph dahil sa tatlong katangian niya sa kanyang buhay. There are three secrets on the character of Joseph that makes him overcome the testing of his faith in God. May tatlong sikreto si Joseph sa kanyang karakter upang ma-overcome niya ang mga testing sa kanyang pananampalataya. Una, ito po ang sikreto ni Joseph. He did not live by the pain of the past. Hindi siya nabuhay sa kanyang nakaraan. Hindi niya hinayaan na ang kanyang nakaraan ay hadlangan ang kanyang kinabukasan. Ang sabi dito, Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God has made me forget all my toil and all my father's house. Meron siyang kakayanan na kalimutan kung anuman ang mga sakit, kung anuman ang mga pain of the past, kung anuman ang sakit ng kanya nakaraan, ay natutunan niyang kalimutan. Ito ang sikreto ni Joseph. Nag-move on siya. Kaya importante na makamove on tayo mula sa mga sakit na ating naranasan sa ating nakaraan upang hindi tayo mahadlangan ito upang maabot natin ang ating mga pangarap sa ating buhay. He remained positive under pressure. Nanatili siyang positibo sa kanyang buhay. In spite of the series of sufferings and injustices that Joseph went through, he did not allow bitterness and pain to consume his heart. Hindi nga hinayaan na kainin ng bitterness ang kanyang puso, kundi ito ay kanyang pinagtagumpayan. Si Joseph ay biktima ng maltreatment. He was a victim of maltreatment. Ang sabi ng Genesis 37 verse 4, when his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Hindi nila makasundo, hindi nila magustuhan si Joseph kasi paborito siya ng kanyang tatay. At pag nagsasalita sila kay Joseph, masasakit na salita ang kanilang binabanggit. Siya ay biktima rin ng kidnapping. He was kidnapped and was thrown to a cistern. Tinapon siya sa isang balon
na walang tubig. Sabi ka na ng Genesis 37:23, so when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, and they took him and threw him into the cistern. Tinapon siya sa balon. He was sold as slave to foreigner. Siya ay binenta. Siya ay biktima ng human trafficking. Binenta siya ng kanyang mismong mga kapatid. So when the Midianite merchants come by, his brothers pulled Joseph up out of cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ismailites who took him to Egypt. So binenta siya ng kanyang mga kapatid sa isang Ismailite na dinala siya sa Egypt. And then, nung naroon na siya sa Egypt, he was sold again. Binenta na naman siya to Egyptian Potiphar. Binenta siya sa isang Egyptian Potiphar. Ang Potiphar po, mga kapatid, ay siyang namamahala sa elite na presidential security group na nagbabantay sa hari ng Egypt. So, binenta siya sa Ismailite, isang merchant, tapos yung merchant, binenta na naman siya sa isang Potiphar. Ang sabi sa verse 36 ng Genesis 37, meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of the Pharaoh's official, the captain of the guard. Ito pala yung captain of the guard ng Pharaoh. Yung parang PSG niya. Yung captain of the PSG. Ngayon, pagkatapos noon, nung nato na siya sa bahay ng Potiphar, ay siya naman ay napagbintangan na rapist. Napakasakit na nangyari po sa kanya. He was falsely accused and put in prison. Sabi ng Genesis 39:19, when his master heard the story, his wife told him, gumawa ng istorya yung asawa ng Potiphar at pinagbintangan siya na siya isang rapist. Sabi gano'n, Joseph master took him and put him in prison. Inilagay siya sa kulungan. So, para po bang kung isipin natin, sunod-sunod ang kanyang kamalasan. Sunod-sunod ang kanyang problema na pinapagdaanan. At minsan po, sa buhay natin, nararanasan din natin yung gano'n. Ba't gano'n? Sunod-sunod na lang ang mga problemang dumarating. Pero sa buhay po ni Joseph, hindi niya hinayaan na ang sunod-sunod na problema sa kanyang buhay ay makagapi sa kanya. Lahat ng yon ay hindi niya hinayaang makahadlang upang makamit niya ang kanyang pangarap sa kanyang buhay. Kaya nga si Joseph ay tinatawag na Joseph the Dreamer. The Dreamer. Kasi hindi niya hinayaan na ang mga nakaraang mga pagsubok, ang mga nakaraang sakit ng kalooban ay maging hadlang upang makamit niya ang kanyang pangarap. Kaya ang lesson na unang aplikasyon na makikita natin dito, pain can be your gain if you will not consider it as change but as part of your training. Para kay Joseph, ang mga naranasan niya mga pagsubok ay parte lamang ng kanyang training. Hindi ito isang kadena, hindi ito isang chain na magkakadena sa kanyang nakaraan, kundi ito ay bahagi ng kanyang mga pagsubok, ng kanyang training upang lalong maging mabuting tao, upang lalong maging tagumpay sa kanyang buhay. Pain can be your gain if you will not consider it as change, but as part of your training. So ang unang sikreto ni Joseph is, hindi niya hinayaan na ang kanyang nakaraan ay maging dahilan upang hindi niya makamit ang kanyang mga pangarap sa buhay. Others' heart may become callous and hard after the series of tragedy and misfortune, but not Joseph. His heart remained repressed and pragmatic. Naging positibo siya, naging pragmatic siya sa kabila ng kanyang mga trahedya na pinagdaanan sa kanyang buhay. Ito naman ang pangalawang sikreto ni Joseph. Bakit siya nagtagumpay sa kanyang buhay? He cherished the blessing of the present. Kanyang chineris ang mga pagpapala na kanyang nararanasan sa kasalukuyan. He cherished the blessing of the present. Kung kinalimutan niya ang mga pain of the past, kanya namang ginawang tuntungan
Kanya namang chineris. Kanyang inappreciate ang mga blessing na kanyang nararanasan sa kasalukuyan. Ang sabi nga po ng verse na ating binanggit kanina, in the name of the second na kanyang anak, he called Ephraim. Pinangalan niyang Ephraim. At ang ibig sabihin nito, for God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. Ang sabi dito ni Joseph, ang Diyos ay ginawa niya na maging fruitful ako, mabunga, kahit sa alupain ng aking mga kahirapan. For God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. Alam niyo po ba mga kapatid, na kahit sa gitna ng ating mga affliction sa buhay, kahit sa gitna ng ating mga kahirapan at mga problema pinagdadaanan, ay meron ding mga ginagawa ang Diyos na maging fruitful tayo, mabunga tayo. Hindi lahat problema. Minsan nakikita lang natin sa ating pinagdadaanan ay problema. Halimbawa, sa ating panahon ngayon, ang nakikita natin ay lockdown, may COVID, ang nakikita natin ay problema, walang trabaho, no work, no pay, termination, tulang nakita natin. Pero hindi natin nakikita na sa kabila ng lahat ng ito, may ginagawa ang Diyos sa atin. Probably, pinapatibay ni Lord ang ating faith, pinapatibay ang bonding ng family, tinitest ni Lord ang ating faith at nagiging mas malapit tayo sa Panginoon kaysa dati. Nag-grow yung faith natin. So, hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin kahit may problema ay pawang mga problema lamang. Ginagawa rin tayo ni Lord na fruitful even in the land of our affliction. Kaya yun ang doon tumingin si Joseph sa kanyang buhay. Kahit nasa bilangguan, kahit nasa pagiging servant, kahit nasa nakusahan siya, nakulong siya, hindi masama lamang ang nangyayari kay Joseph. May ginagawa si Lord na mabuti at doon tumitingin si Joseph. Sabi niya dito, He caused me to be fruitful in the land of my affliction. Even in the land of affliction, there is blessing. At yun ang tinitingnan ni Joseph. He gained strength in finding joy in his journey. He gained strength in finding joy in his journey. Doon sa kanyang journey na pinagdadaanan na punong-puno ng mga pagsubok, hinanap niya ang kaligayahan sa mga maliliit na mga pagpapala na ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Una, he recognized the presence of God while he worked as a slave. Kanyang kinilala ang presensya ng Diyos kahit doon sa panahon na siya'y nagtatrabaho bilang isang katulong sa bahay ng isang Potiphar. Ang sabi sa Genesis 39 verse 2, the Lord was with Joseph and blessed him greatly as he served in the home of his Egyptian master. Sabi ganun dito, ulitin ko, the Lord was with Joseph. Naramdaman ni Joseph ang presensya ng Diyos. Natiyak niya na kahit na siya ay nagtatrabaho bilang isang tiboy, bilang isang Visa 20, sabi nga po dito sa Middle East, na ibig sabihin ikaw ay isang katulong sa bahay ng isang Egyptian Potiphar, ay nasabi dito, the Lord was with Joseph. Ang Diyos ay kasama niya kahit nasa kanyang pagiging mababang katungkulan bilang isang katulong, bilang isang servant. So, dito, he recognized the presence of God while working as a slave in the Potiphar's house. So, yun ang nakita niya. And then, sabi dito, Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph. Hindi lamang si Joseph ang nakapuna, nakasama niya ang Diyos, kundi maging yung unbeliever, maging yung hindi naman mananampalataya ng Diyos, ay nakikita na ang Diyos ay kasama niya. Ibig sabihin, maganda ang kanyang testimony. Ang sabi dito, Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. So, kahit na mababa ang katungkulan, kahit na tiboy siya, kahit na Visa 20 siya, pero ang mahalaga, kasama ni Joseph ang Panginoon at sigurado siya dito. At hindi lang yun, nakikita ito ng kanyang mga amo na hindi naman naniniwala sa Diyos. So,
Ganda po itong pinag-aralan natin. Sabi ito, so, dahil doon, Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. Dahil doon, pinromote siya. Pinromote siya ng Panginoon. Ito po ang sikreto ng mga Kristiyano po, na kahit ano pa man ang inyong ginagawa, hindi man kayo manager, kayo man ay isang tiboy, kayo man ay isang servant, dapat gawin ninyo ang pinaka-the best. May quality parati ang inyong trabaho. Bakit? Kasi lagi ninyong kasama si Lord. Ano man ang ginagawa natin, ikaw man ay hindi mataas ang katungkulan, ikaw man isang servant, naroon ka sa mababang parte, pero gawin mo ito para sa Lord. Gawin mo ito para sa Diyos. At merong spirit of excellence parati ang ating ginagawa. May quality dapat ang ating trabaho. Kasi tayo ay patotoo. Tayo yung mga witness, tayo yung mga tagapagpatotoo. Yung ating testimony ay importante sa ating Panginoon. So, he recognized the presence of God even while working as a slave. Ang pangalawa, he recognized the hand of God while he was in prison. Nakulong siya. At doon sa kulungan, sabi gano'n, Genesis 39 verse 21, but the Lord was with Joseph there too. Sabi gano'n, kahit na doon sa kulungan. Sabi dito, the Lord was with Joseph there too. Even in jail. Kahit na siya ay naroon sa kulungan, ang Panginoon ay kasama pa rin niya. Sinasabing kasama ni Joseph ang Panginoon bilang isang katulong. At nung siya'y prisoner na, nung siya'y nakakulong na, kasama pa rin niya ang Panginoon. At ang sabi dito, dahil kasama niya ang Panginoon, and the Lord, He granted Joseph favor with the chief jailer. Kapag kasama mo si Lord, meron kang tinatawag na divine favor. Alam niyo po, yung mga prisoner, siyempre, kung wala kang ilalagay doon sa mga jailer, wala kang pabor. Dito, wala namang panlagay si Joseph, pero sabi dito, God granted Joseph favor in the chief jailer. So dito po, makikita natin na kahit ikaw ay nasa napaka-negatibong sitwasyon na sa iyong buhay, ang importante lamang po dito ay kasama mo ang Panginoon. And even in prison, ay kasama ni Joseph ang Panginoon sa kanyang buhay. Yun po ang importante sa lahat. Sa gitna ng problema ang ating pinagdadaanan, siguraduhin lamang natin na kasama natin ang Diyos at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kagaya po sa ating pinagdadaanan ngayon, para din tayo nasa prison kasi naka-lockdown tayo. Quarantine tayo. Pero siguraduhin natin na during our quarantine time, period of time, ay kasama natin si Lord sa ating buhay. At ang sabi po dito, dahil kasama ni Joseph si Lord even in jail, sabi ganon, before long, hindi nagtagal, the jailer put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened in the prison. Dahil kasama niya ang Diyos, dumating ang panahon na siya na ang naging in charge doon sa buong prison na kanyang pinalalagyan. At ang sabi, the chief jailer had no more worries after that because Joseph took care of everything. Bakit? The Lord was with him. Alam niyo po, ang sikreto sa buhay ni Joseph, laging paulit-ulit na sinasabi at binabanggit na the Lord was with him. The Lord was with him, making everything run smoothly and successfully. Dahil kasama niya ang Panginoon, ang lahat ng bagay ay smoothly and successfully na nagagawa, hindi dahil magaling si Joseph, kundi dahil sa kasama niya palagi ang Panginoon. Ito nawa ang maging sikreto ng mga Kristiyano. Saan man na anuman ang ating pinagdadaanan, anuman problema, ang importante kasama natin si Lord. At kapag kasama natin si Lord, ang lahat ay maging smooth and successful because the Lord is with us. Kagaya ni Joseph. Joseph recognized the hand of God while he was in prison. And then, nung siya po ay naroon na sa prison,
may ginawa ang Panginoon, gumawa siya ng way, kasi si God po siya ay way maker. At gumawa si Lord ng paraan na naginip yung king at kailangan may magpaliwanag at hanggang sa dumating ang panahon na tinawag si Joseph para ipaliwanag ang panaginip ng hari. And then sabi doon sa Genesis 41 verse 39, then Pharaoh said to Joseph, dahil na ipaliwanag niya, nasabi niya ang panaginip ng Pharaoh, sabi niya, then Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. Sabi niya, dahil nahulaan mo, nasabi mo ang aking panaginip at kung ano ang mangyayari sa buong kaharian ng Egypt, magkakaroon ng tagutom, 7 taon na kasaganaan, 7 taon tagutom. Sabi niya, dahil nahulaan mo ito, sabi niya, dahil doon, you shall be in charge of my palace. Naku po, ito na nangyari, di ba? You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Lahat ng buong tao dito ay pasasailalim ng iyong kautusan. Only with respect to the throne will I be greater than you. Maliban lamang sa trono, ako ay mas mataas sa iyo, pero inilalagay ko sa iyong mga kamay ang buong kaharian ng Egypt. Ang lahat ay magsasubmit sa iyong order. Ganito po ang nangyari kay Joseph. So, he recognized the hand of God by promotion given to him by Pharaoh. Ang sabi dito, so Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Inilalagay kita in charge, governor of all the whole land of Egypt. Iyon po nangyari, na-promote na siya. Pero ito po ang maganda mga kapatid, kahit na sa gitna ng success sa kanyang buhay, ay hindi nagbago si Joseph. Ang sabi ganoon sa kanya mga kapatid, sinabi niya sa kanya mga kapatid, come over here, lumapit kayo dito. Kasi yung mga kapatid ay pumunta na doon at bibili ng mga pagkain. At nakilala niya yung kanya mga kapatid at hindi siya nakikilala ng kanya mga kapatid na dating nagmaltrato sa kanya. At ang sabi niya sa kanya mga kapatid, come over here, lumapit kayo dito. Hindi siya nakikilala ng kanya mga kapatid. And he said, so they came closer. And he said again, nagpakilala na siya, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. Nagpakilala siyang bigla at ang sabi niya, ako ang inyong kapatid na si Joseph, ang kapatid na inyong ibinenta, ang kapatid na inyong pinagmalupitan, minaltrato nung una. Nagulat siguro, imagine ko yung itsura na mutla siguro na nangatal ang mga labi ng kanyang mga kapatid nang makitang siya pala ay buhay pa. At ang sabi dito, but don't be angry with yourselves that you did this to me. Pero huwag kayong matakot, huwag kayong magalit sa inyong sarili, sabi ni Joseph, na ginawa niyo ito sa akin. At ito pong maganda, ang sabi dito, for God did it, sabi niya. Hindi kayong gumawa nito, ang Diyos ang gumawa nito. God did it. He sent me here ahead of you to preserve your lives. Sabi niya, ang Diyos ang may gawa nito. Ako ay pinadala ng Panginoon dito, nauna sa inyo, upang iligtas ang inyong mga buhay. He recognized that God is the one who is behind all his suffering and success for divine purpose. Joseph recognized that God is the one who is behind all his suffering and success for divine purpose. Kinilala ni Joseph na ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng kanyang mga paghihirap, ng lahat ng mga pagmamaltrato sa kanya. Ang Diyos ang nasa likod na nito dahil mayroong divine purpose, may makalangit na layunin ang Panginoon. At yun ay para iligtas ang buhay ng kanyang pamilya sapagkat magkakaroon nga ng tagutom at kailangang mapunta siya sa Egypt upang siyang mamahalan ng lahat upang sa ganon mabigyan niya ng mga pagkain ang kanyang pamilya sa panahon ng tagutom. At ang sabi ni, these 2 years of famine, kasi nakakadalawang taon na,
ang famine during the time, will grow to 7. Magiging 7 taon ito, sabi niya. During which there will be neither plowing nor harvest, walang aanihin. God has sent me here to keep you and your families alive so that you will become a great nation. Sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, pinadala ako ng Panginoon dito upang hindi mamatay ang ating pamilya, upang sa ganon tayo ay maging isang malaking bansa at hindi malipol ang kanyang pamilya. Sabi niya, yes, it was God who sent me here, not you. Sabi niya sa kanya mga kapatid, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito, hindi kayo. And He has made me a counselor to Pharaoh, manager of his entire household, and ruler of all Egypt. Kaya ako'y ginawa ng Panginoon na mataas ang katungkulan dito upang iligtas kayo. Ang sabi ni Joseph. But as for you, ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, but as for you, you meant evil against me. But as for you, you meant evil against me. Para sa inyo, ginawa ninyo ako ng masama. But God meant it for good. Pero binaligtad ito ng Diyos at ginawa ito para sa aking kabutihan. In order to bring it about as it is this day, to save many people's alive. So ginawa ito ng Diyos upang mailigtas ang maraming buhay. Kaya nga po dito, tinitingnan natin na si Joseph, hindi lamang yung kanyang kasalukuyan, kundi maging yung kanyang kinabukasan, nakita niya na ang Panginoon ang may hawak. Sabi niya, ang Panginoon ang may gawa, ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng ito. So ito po ang pangalawa nating application. Sabi dito, you can imprison and even crucify the body, but if the heart and spirit is free, there is always reason to celebrate because of God's grace and mercy. Sometimes nakikita natin ay puro mga pangit, problema, pero hindi natin alam behind all of this problem, God is moving. May layunin ang Diyos. God has a purpose. Ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng ito. Kasi meron siyang magandang layunin kahit sa mga kahirapan, kahit sa mga pagsubok, kahit sa mga problema ang ating pinagdadaanan. God has a purpose sa ating lahat. Ang pangatlo at panghuli na sikreto ni Joseph, ang una, hindi niya hinayaan ng kanyang nakaraan ay makahadlang sa kanya. Hindi niya in-enjoy niya, in-appreciate niya, chinerish niya ang kanyang kasalukuyan na pinagdadaanan. Hindi siya naging reklamador. Kung siya may dumaan sa kulungan, kung siya may dumaan bilang tiboy, hindi siya nagreklamo. In-appreciate niya na ang Diyos ay kasama niya sa lahat ng panahon kahit sa problema. At ang panghuli, he believed God's promise for his future. Pinaniwalaan niya ang pangako ng Diyos para sa kanyang bukas. Ang sabi dito, laging binabanggit, Joseph called the name of this firstborn Manasseh, for God has made. Naniniwala siya na ang Diyos ang gumawa. Then sabi, in the name of the second, he called Ephraim, for God has caused. Ano ang ibig sabihin ni Joseph? Ang Diyos ang nasa likod nito. Ang Diyos lagi ang binabanggit niya. Ibig sabihin, ang sa madaling salita, suma total, ang ibig sabihin ni Joseph ay ganito: hawak ng Diyos ang aking future. Ang kinabukasan ko ay hawak ng Diyos. Hawak ng Panginoon. Ang kinabukasan ko, hindi yan nakasalalay sa akin. Hindi yan nakasalalay sa galing ko. Hindi yan nakasalalay sa opportunity ko. Nakasalalay yan sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang gumagawa ng paraan. He is a way maker. Gaano man karaming hadlang, ang plano ng Diyos sa buhay natin ay matutupad at walang makakahadlang. Gaano man ang hirap na ating pagdaanan. Kaya nga po, faith has the ability to endure all hardship and troubles because it always sees the pen on the hand of God. Faith says God will have the final words for the future. On the novel of our life, God has the final signature. Sa nobela ng kwento ng ating buhay, ang Diyos ang nakalagda. Sapagat ang Diyos ang author ng ating buhay.
ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating Panginoon. Gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan ngayon, kung wala man tayong nakikitang liwanag sa kasalukuyan, kung ang ating nakaraan ay parang hindi maganda, kung ang kasalukuyan ay parang nagbibigay ng discouragement sa atin, tandaan po natin na ang ating pinagdadaanan ay isang chapter lang ng ating buhay. Hindi pa tapos ang Panginoon. At sa kinabukasan pa sa dako paroon, ang Panginoon ay may nakahandang magandang pagpapala sa ating buhay. Though life may be unfair sometimes, but God's purpose will always prevail. Ang pangako ng Diyos, ang layunin ng Diyos ay laging magtatagumpay. Alam niyo mga kapatid, every time I look on the cross, I know that suffering has a purpose. Ang ating mga paghihirap ay may layunin. Sa tuwing makikita ko ang krus na tanda, simbolo ng paghihirap ng ating Panginoon, life has to be unfair to Jesus so that it would become fair for me to live. Kaya nga naging unfair ang karanasan sa ating Panginoong Yesus. Pinako siya sa krus kahit wala siyang kasalanan. Pero ang dahilan noon upang tayo ay mabuhay ng maayos. Yes, I will live because somebody paid the price for me. And that is Jesus. Tayo mabubuhay, tayo nabubuhay ng maayos kasi meron ang nagbayad ng kasalanan para sa atin. Meron naghirap para sa atin. May pinako sa krus para sa atin. At yon ang ating Panginoong Jesucristo. At doon natin naiintindihan ang purpose ng suffering when we see the cross of the Lord Jesus. Ang sabi nga po ng Isaiah 3 verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Katulad ng mga tupang ligaw, tayo naligaw na landas, pero ipinataw kay Jesus ang lahat ng parusang dapat sa atin. Siya naghirap. At doon natin naintindihan ng paghihirap ni Kristo ay may layunin. At ang layunin noon ay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga nakikinig na ito, ng preaching na ito, kung hindi mo pa itinalaga ang iyong buhay kay Kristo, ito na ang panahon. Huwag mong sayangin ang paghihirap ni Kristo, namatay siya sa krus, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Commit your life to Jesus. Upang sa ganon, hindi masayang ang paghihirap na naranasan ng ating Panginoong Kristo. At kung tayo man ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, katulad ni Joseph, tandaan ninyo, may layunin ng Panginoon, may dahilan ng Panginoon. Sometimes, life is unfair. Titingnan natin, life is unfair, pero merong layunin ang Panginoon. At isang araw, hindi kailanman mawawalan ng kabuluhan ang mga paghirap na ating pinagdadaanan. Bago po tayo magwakas, nais kong mag-alay ng isang panalangin sa bawat isa na nakikinig ng pangangaral na ito. Tumungo kayo at kayo ay aking ipanalangin sa Panginoon. At kung meron man kayong pangailangan, itaas mo ang iyong kamay. At sa ganon, naway tanggapin mo ang katugunan sa anumang kahilingan ng iyong puso. Ako'y mananalangin para sa iyo. Mahal na Panginoon, akin pong idinadalangin ang sino man na kapatid na nakikinig ng pangaral na ito. Hinihiling ko ng iyong banal na espiritu ang humipo sa kanyang puso. Pagpalain mo ang kapatid na ito. Palakasin mo ang kanyang kalooban. Kung siya man ay dumadaan sa mga pagsubok at kung minsan naisip niya na life is unfair. Ngunit Lord, hinihiling ko na ikaw magbigay ng kaunawaan. Pagliwanagin mo ang kanyang puso at makatagpo siya, makatanaw ng liwanag kay Kristo at makita niya ang mga layunin ng Panginoon sa mga paghirap na kanyang pinagdadaanan ay may magandang layunin ng Diyos sa kanyang buhay katulad ng ginawa mo sa buhay ni Joseph. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na dumadaan sa mga pagsubok, palakasin mo. At higit sa lahat, Panginoon, ay maramdaman ng bawat isa ang iyong presensya. Your presence, Panginoon, make the difference. Kasama mo, Panginoon, kasama ni Joseph ang Diyos, kahit sa kulungan, kahit sa kahirapan na kanya pinagdaanan. At nawa, Panginoon, ipadama mo rin sa bawat isa na lagi namin kasama ang presensya ng Diyos kung ano man ang aming pinagdadaanan sa buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat palakasin at tugunin ang pangailangan at isang araw makikita namin, Panginoon, na natamo namin at nakamta namin ang aming mga pangarap
at ang mga blessing mo ay ibubuhos mo. Sapagkat hindi habang panahon ay laging umuulan, hindi habang panahon ay puno ng problema, isang araw ibubuhos mo rin ang iyong banal na pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin nawa ninyo ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos na inyong kailangan sa araw na ito. In Jesus' name I pray. Amen and amen.